Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Muling nakuha ng Los Angeles Clippers ang panalo laban sa Chicago Bulls sa score ng 119-108 kahapon. Muling nanguna si Kawhi Leonard with 28 points at nakabuntot naman sa kanya ang kanilang spark off the bench Benedict Mathurin na nagtala din ng 26 points and 6 rebounds. Dahil sa panalo na ito ay umangat na nga ang record ng Clippers sa 34 wins and 32 losses. Ito na din nga ang kanilang ikapitong panalo sa huling 8 laro nila. Gumagawa na din nga sila ng separation sa 9th seed Golden State Warriors na natanggap din kahapon ng kanilang ika-4 na sunod na talo. Ang Clippers team na ito ay nag-umpisa na may record lamang na 6 wins and 21 losses. Since then ay may record na nga silang 28 wins and 11 losses. One of the best nga yan sa NBA the last 40 games. Kaya naman bagamat may kalayuan pa ang 7th seed Phoenix Suns, bukas pa din nga ang pinto sa kanila na makuha ang home court advantage kung sakali sa play-in tournament. Andun din naman ang tsansa na umabot pa sila sa top 6 subalit one step at a time nga. 7 seed sa ngayon ang target ng Los Angeles Clippers. Ang Clippers nga ay isang team ngayon na hindi mo pwedeng husgahan base lamang sa kanilang record. Ito nga yung mga team na kung tagahanga ka nga ng San Antonio Spurs ay hindi nga ito magandang first round matchup kung sakali. Dahil may Kawhi Leonard nga ang Clippers team na ito na isang 2-time finals MVP na talagang inaangat ang level of play tuwing playoffs. Bukod dyan ay lamang na lamang nga sila sa experience kumpara sa batang Spurs team na ito. Kaya naman kung ito nga ang magiging matchup, magiging very interesting nga ang tapatan ng veterans at young stars kung sakali. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si Victor Wembanyama naman ay malaki nga ang inangat sa panibagong MVP ladder. Hawak na nga niya number 2 spot mga kaibigan. Ang tanging nakakaangat sa kanya ay ang reigning league and finals MVP Shai Gilgeous-Alexander. Ang best player in the world sa paningin ng majority ng mga fans sa si Nikola Jokic na may average na 28.6 points, 12.5 rebounds and 10.4 assists per game on 57% shooting sa field and almost 39% shooting naman sa 3-point line ay number 3 na nga lamang. Habang pang-4 naman si Luka Doncic at pang-5 si Cade Cunningham ng Pistons. Pahayag nga ng iba ay desperado na umano ang NBA na makakuha ng panibagong muka dahil sa nalalapit na retirement ni LeBron. Kaya naman gusto na nilang maging MVP si Wemby ngayon. Ganun pa man ang Spurs nga ay madami din talagang panalo the last few games. Sa buwan nga ng Marso ay may average siyang 28 points, 11 rebounds and 4.2 blocks per game. Sa lahat nga ng MVP candidates ay si Wemby nga yung masasabi natin na talagang two-way player mga kaibigan. Top 5 offensive player nga siya but at the same time ay siya din ang best defensive player sa NBA ngayon. Ayon nga kay Jaylen Brown ay hindi umano kasama si Wemby kapag sinabi niya na siya ang best two-way player. Hindi nga daw kasali ang mga alien. Sa palagay nyo ba ay deserving ng number 2 spot sa MVP ladder si Wemby?